Magandang araw po sa inyong lahat. Kung inyo pong matatandaan, kahapon ay nanganak ang aking native na inahin. At nanganak nga po ito ng 11 biik. Sa hindi inaasahang pangyayari ay naapakan ng inahin ang kanyang isang anak. At napansin ko na napakalaki na naging sugat nito sa kanyang bandang tiyan. Kaya naman dali-dali ko itong kinuha para mabigyan ng paunang lunas. Nang nahawakan ko ito ay doon ko mas nakita kung gaanong kalala ang naging sugat nito. Sa laki nga ng kanyang sugat ay halos lumabas na pati ang kanyang bituka. Dahil sa pagkakaipit niya sa kanya ng kanyang inahin ay pansin ko din na hindi na ito makalakad. Sign ito na maaring nabali din ang kanyang buto sa bandang pigi kung kaya hindi ito makalakad. Habang pinagmamasdan ko nga itong aking alaga ay nakaramdam din ako ng panghihinayang. Sa tagal din kasi ng paghihintay bago makapagpaanak ng isang inahin ay sadyang nakakapanghinayang kung ito ay mababawasan pa. Dahil sa napakalaki nga ng sugat sa kanyang tiyan ay napagdesisyonan kong kailangan ko na itong tahiin. Kung hahayaan ko ito na nakabuka lang ay maaaring mapasukan pa ito ng mikrobyo na maaaring maging dahilan ng pagka-impeksyon ng kanyang sugat. At syempre kapag na-impeksyon ang sugat nito ay baka yun na din ang maging dahilan sa kanyang pagkamatay. Bilang isang hog raiser ay hindi naman ako papayag na hayaan ko lamang itong mamatay. Kung maaari ay gagawin ko ang dapat gawin para nang sa ganon ay maisalba ko ang aking alaga. Bago ko tahiin ang sugat ay naghanda muna ako ng aking mga kakailanganin. Kabilang na riyan ang alcohol, betadine, bulak, sinulid at karayom. Nang maihanda ko na ang aking mga gagamitin ay nilinis ko muna ang kanyang sugat para nang sa gayon ay mabawasan ang mga mikrobyo dito. Habang nililinisan ko nga ng sugat, ang biik na ito ay hindi siya nagpupumiglas. Kapansin-pansin na parang gusto din niyang mabuhay pa. Pagkatapos malinisan ang sugat ay inumpisahan ko ng tahiin ang kanyang sugat. Marahan ko itong ginawa nang sa ganon ay hindi masyadong makaramdam ng sakit ang biik na ito. Nakakatuwa nga dahil habang isinasagawa ko ang pagtahi ay mapapansin niyong nakakatulog pa ang biik na ito na para bang wala siyang nararamdamang sakit. Tumagal din ng halos 15 minutos ang pagtahi ko sa kanyang sugat. At sa bilang ko nga ay nasa 11 stitches ang naging tahi sa kanya. Pagkatapos maisara ang kanyang sugat ay nilagyan ko ito ng betadine para mas mapabilis na maghilom ang kanyang sugat.